Okay, good morning mga kapatid. Ang ating topic ngayon ay mula po sa Galatians 6 verse 2. Ngayon pong araw ng Tuesday, July 8, 2025. Muli sa ating paksaan nito ay pag-uusapan natin ang spirito ng pagtutulungan. Sabi nga doon sa Galatians 6:2, ay pamagatan natin itong fulfill the law of Christ, a call to mutual support. Ano nga ba natin magagawa ang pagtutulungan ito? Lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. At ngayon po, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay, sabi nga ay dadako, at sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli pangungunahan ng ating kapatid, ang aking partner sa pagbabasa ng talatang ito at pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Galatia 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa ganung paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapala at kalakasan ng katawan, biyaya na ibibigay mo sa amin sa nagagamitin namin ngayong maghapon ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Kami po ay inyong patnubayan, samahan, at pangunahan sa aming ngayong araw na ito, Panginoon, sa aming mga trabaho, lahat ng aming gagawin ngayong araw na ito. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, sa ganun ay ang layon mo ang masunod sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat din po, Panginoon, sa knowledge at wisdom na ibibigay mo sa aming mga pag-aaralan ngayon na iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ito ay aming magamit sa mga gagawin namin ngayon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos. At sabi nga sa panahon na ito ngayon ay kailangan ng bawat isa ang espiritu ng pagtutulungan. At dito sa ating binasa ay sabi nga, carry each other's burdens, and this way you will fulfill the law of Christ. Pagka daw nagtutulungan, parang sinasabi dito, sabi mismo dito na you will fulfill the law of Christ. Sabi, napaka-powerful ng verse na ito. At sabi nga, ito po ay isang paalala sa ating bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo kung gaano kahalaga ang mutual support o ang pagtutulungan sa isa't isa. Kaya ba natin kailangan magtulungan? Madaling salita, hindi tayo dapat maging selfish o self-centered sa ating pananampalataya. Napakahalaga na ibinabahagi rin po natin ang ating mga natututunan. Sabi nga, ang sulat na ito na sa Galatia na ni Apostol Pablo ay pang-itama ang mga maling paniniwala at gawi ng mga early Christians sa lugar po ng Galatia, na sabi nga po ay na misinterpret po nila yung mensahe ng kaligtasan na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo, naisip po nila na kailangan pa rin na sundin ang sabi nga yung lumang batas o yung Old Testament law, yung batas noon. Ang verse na ito ay bahagi ng paglilinaw ni Apostol Pablo na ang tunay na pagsunod sa batas ng Diyos ay makikita sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga ritual o panlabas na gawain, kundi ito po yung pagpapakita ng tunay na espiritualidad sa pamamagitan ng pagkilos. Kumusta ba yung ginagawa natin? Paano ba natin sinusunod yung ating natututunan? O sabihin natin, how we walk the talk.
bilang mga followers ng ating Panginoong Kristo dito po sa Galatians 6:2 ay makikita po natin, no, ito po ay isang challenge, no, at isang blessing. Dalawang bagay, isang challenge at isang blessing. No? Challenge dahil hindi madali ang pagdadala ng pasanin ng iba. No? Minsan, na-overwhelm, o minsan misinterpreted ka pa. Sabi nga, tumulong ka na, napasama ka pa. No? Pero sabi nga, malimit na sa buhay natin, na-overwhelm din tayo sa ating sariling mga problema at mahirap nating, sabi nga ay mag-alaga pa ng problema ng iba. No? Sabi nga, may problemado ka na, poproblemahin mo pa yung problema ng iba. Pero ito rin po ay isang blessing dahil sa pagtulong natin sa ating mga kapwa, tayo rin ay nagiging blessed, no? O yung pinagpala. No? Ang Galatians 6 verse 2 ay hindi lang basta isang suggestion, no? Kundi isang utos na nagmumula sa ating Panginoong Kristo mismo. Ito ay isang malalim na konsepto na nangangailangan ng tamang knowledge and understanding. Ano ho? Sabi nga po doon, ano ho, bakit nga po pa yung pasanin na yan, no? Ay, sabi doon ay kailangan nating pasanin din. No ho? Sabi nga ay, subalit, tandaan po natin, hindi lamang po ito yung physical. No ho? Sa verse na ito, thank you, ang pasanin ay tumutulong sa mga burden o problema na dinadala ng isang tao. No? At sabi nga, maaaring ito ay emosyonal o maaaring ito ay mental o spiritual. No? Ito rin ay maaaring stress sa trabaho, sakit ng isang, sabi nga ay mahal sa buhay, pagsubok sa pananampalataya, o kahit simpleng pagod at pagka-discourage. No? Hindi ito tungkol sa pag-ayos ng problema, no? Kundi, sabi nga, sa pagsasama-sama. Paano ba tayo nagdadamayan? No? Hindi naman sinasabi ng verse na dapat nating solusyonan lahat ng problema ng iba. Ang diin ay ang pagkikiisa natin. Ating dalamhati, no? Pakikiramay. No? At ang pagiging kasama ng isang taong may problema at pag-alok ng suporta, panalangin, ay isang malaking tulong na. No? Sabi nga, the moment na nandun ka lang minsan sa tabi ng kaibigan mo, no? Isang tinatapik lang natin yung balikat niya. There's no enough words. Napakalaking tulong na yun. Kaya nga po ang utos ng ating Panginoong Kristo ay ang pagmamahal. At ang pagtulong nito sa kapwa na magdala ng kanilang pasanin ay isang pagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga sa atin sa 1 John 3 verse 18. Ano ho? First John 3:18. Sabi po ay, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Yan doon, ano ho? Pakalaga rin po ng pagkilos natin. Sa panahon na yon ay nandun tayo mismo sa na nakikiramay sa ating kapwa. No? Ang pagmamahal natin sa ating Panginoong Kristo ay hindi lamang salita, kundi dapat ding may gawa. At ang pagtulong natin sa kapwa ay isang konkretong paraan ng pagpapakita ng ating pamamahal sa ating Panginoong Diyos at sa kapwa. Di ba sabi nga ng ating Panginoong Kristo, kung ano ang iyong ginawa sa pinakaaba, no? Sa aking mga lingkod ay siyang ginawa mo sa akin. No? Lalo na sa ating mga mananampalataya. No? At sabi rin sa atin sabi nga ng talatang ito, no, ay napakahalaga po ng ating minsan pakikiramay, lalo na sa mga panahon na yung ating kapatid ay spiritually, emotionally, ay nahihirapan, no? Napakahalaga po niyan ng pagdadamayan. No? Sabi rin sa atin ng 1 John 4:20,
Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Oo, grabe yun, ano? Sabi nga, hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang Diyos kung tayo naman ay nasusuklam sa ating kapwa. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi mapaghihiwalay sa pagmamahal sa kapwa. No? Kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa, mahirap sabihin na tunay nating iniibig ang Diyos. Ang pagtulong sa kapwa ay isang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo po ang siyang nagdala ng ating mga kasalanan at paghihirap sa krus para sa atin. O ating aalalahanin. Yun po yung unang pagdamay na ginawa ng Panginoon Diyos. Na kahit tayo makasalanan, kahit tayo hindi karapat-dapat, pinasan niya yung krus para bayaran ang ating kasalanan. Ang pagtulong sa iba ay isang paraan ng pagtulad sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pag-ibig at sakripisyo. Paano natin may ipapakita ang pagtulong na ito? Una, importance ng pakikinig. Minsan kasi para tayong tagapayo, gusto natin tayo pakinggan. Pakinggan mo ako. Ito yung dapat mong gawin. No? Minsan, kailangan din lang natin mapakinggan ang kapwa natin. No? The best weapon ng pagiging mabuting counselor ay ang pakikinig. The best weapon ng pagiging mabuting kaibigan is you are a good listener. No? Minsan, hindi nakatutulong yung dakdak tayo ng dakdak na mong problema na nga yung isang tao. Dadakdakan pa natin ng dadakdakan. So, nahihirapan siya na lalong mag-sink in sa kanya, no? Yung paghilom ng sakit ng kanyang nararanasan. Napakahalaga po yung pakikinig. Ito po yung paglalaan natin ng oras para makinig sa mga problema ng ating kapatid sa pananampalataya ng may pakikiramay at empathy. No? Bigyan po natin ng empathy. Sabi nga sa atin ng James 1 verse 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. No? Huwag kaagad emosyon, no? Huwag yung parang mala Fernando po Jr. Rolly Tulapid na konting kibot, nakakasagad, no? Sabi nga po, ang pakikinig ng may empathy ay nangangahulugan ng pangunawa sa damdamin at kalagayan ng nagsasalita. Hindi lamang sa paghihintay ng ating turn para magsalita. Sabi rin sa atin ng Proverbs 17 verse 17, Yaring Solomon. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay kapatid na tumutulong. Yun, Kaya nga po ang tunay na pagkakaibigan at pagiging kapatid sa pananampalataya ay makakikita natin sa pagiging presence natin o pag tayo ay nandoon, no, para sa isa't isa sa panahon ng bigati, paghihirap, kalungkutan, o saan man, no? Ang pakikinig ay isang mahalagang bahagi ng pagbibigay ng suporta natin sa panahon ng paghihirap ng ating kapatid o ng ating kapwa. No? O ng ating kaibigan, ng ating kapatid, no? Lalo na sabi nga rin sa atin ng 1 Peter 3:8, Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawiin at mapagkumbaba. Amen. So, ang pagpapakita, mga kapatid, ng pakikiramay at pagiging mahabagin ay nangangailangan po ng aktibong, sabi nga ay pakikinig. No? At dito sa pag-unawa na ito, sa kalagayan ng ating kapwa, ang pakikinig ay hindi lamang pagdinig, kundi pag-unawa sa
mga pinagdadaanan nila. Gaano ba kalalim yung pain? Gaano ba kalalim? Ano ba yung pinagmulan? What is the root cause? At kung sa palagay natin hindi pa handa siyang tumanggap ng suggestion, makinig lang tayo. Kaya lang muna natin. At mahalaga na alam lang niya na handa tayo makinig. Lahat nating, pero huwag natin sulsulan. Yan po ang huwag natin gagawin. Yung maging sulsul tayo o i-chismis pa natin yung ating mga napapakinggan. Sabi nga, yan ay pinagkatiwala sa atin at gawin nating sagrado. Dahil ang tiwala ay ang pagtitiwala doon sa mga kapatid nating ito. Huwag nating hayaan na masira din ang kanilang reputasyon dahil maaring magdulot siya ng separasyon sa ating pagkakaibigan. Masira ang pagiging magkakaibigan. Kaya nga po sa ating pakikinig, dapat handa po yung isipan at puso natin na kung paano tayo tinatawag ng Panginoon Diyos na maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang dapat nating gawin. Ikalawa, pagdarasal. Dito napakahalaga po ng pagdarasal sa kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Kaya nga po, pag tayo ay nakikinig sa mga burden ng ating mga kapatid, handa tayong ipagdasal ito. At minsan sa ating mga kapatid, kaya kailangan lang din natin marinig o kailangan lang natin mapakinggan. Kaya gusto niya i-share kasi kailangan niya ng karamay. Lalo tigit sa lahat. Yung mga na alam niya na ipagdarasal natin sila. Kalimitan sa ating mga kapatid yun, prayer request po. Tulad nito, sa ating daily devotion, sa ating God's Morning, marami mga prayer requests. At dito sa ating pagpatuloy tayong lahat na nagdadalangin, hindi lamang tayo nandito na nakaharap sa camera. Balit tayong lahat na nandito, tayo po ay bahagi ng pagtugon ng Diyos, mga answered prayer sa lahat ng ating ginagawa. At ang pagdarasal na ito ay pagtugon natin sa pangangailangan ng kapwa natin na naniniwala tayo sa kapangyarihan bilang mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga rin sa atin sa 1 Timothy 2, verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Amen. So, pala yung pananalangin, Dalangin natin yung ating bayan, mga leader natin, mga tao. That is, sabi nga ay sama-sama tayo. Utos sa atin. Dahil ang pananalangin po ay hindi lamang para sa ating personal na mga pangangailangan, kundi pati na rin sa iba, kasama ang ating mga nasa may kapangyarihan o yung mga ating leader, mga namumuno sa atin. Ang pagdarasal para sa mga kapatid ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Imagine natin kung ang lahat ng mga tao sa paligid natin ay mananampalataya. Maaaring siguro walang problema ang mundong ito. Pero dahil hindi ito ang ating permanenteng lugar, talagang dito, tinetrain tayo bilang church ng Panginoon. This is our training ground, Kaya nga kung hindi natin kayang gawin ang mga bagay, na pagtatalaga natin sa oras para sa Panginoon, paggawa natin sa kalooban ng Panginoon Diyos, paano ang buhay natin sa panahon na tayo ay kunin na ng Diyos? Hindi naman natin pwedeng, Lord, I'm busy. Hindi ganon. Kaya nga, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagdarasal natin sa ating kapwa, hindi lamang natin ipinakikita ang ating pagmamahal at pakikiramay, kundi tayo rin ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagbibigay ng kalinga at tulong sa bawat isa. At nabanggit na rin po natin ang pag-alok ng tulong. Yun na rin po ating gawing number 10. Ito po yung pag-alok ng practical na tulong ayon sa ating kakayahan. Diba yung kaya natin gawin? Mahirap mangako na hindi natin kayang gawin. Or sabihin na natin, you cannot give what you don't have.
pero yung kaya mo lang ibigay. Maaring ito isa anyo ng oras, maaring ito isa anyo ng talento, o mga resources na pwede nating iabot o itulong sa ating kapwa. No? Sabi nga sa atin ng Proverbs 3, verse 27 hanggang 28. Okay po. 3, 27? Yeah. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. 28. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sabihing bumalikat bukas ibibigay. No? Parang politiko lang, bukas ka na lang bumalik, pero nandun na, no? Parang ganun lang, Pero hindi tayo mga politician, mga tagasunod tayo ng ating Panginoon Kristo. Kung meron ka na lang din ngayon, bakit mo pa ipagpapabukas? No? Kaya nga po, hindi dapat natin ipagpaliban ang pagtulong kung kaya naman natin ito. Ang pagtulong ayon sa ating kakayahan ay hindi isang kompetisyon kung sino ang mas mabuti, kundi isang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Hindi ka man maalala ng taong itong tinulungan mo, no worries. Nalalaman niya ng Panginoon Diyos. Dahil marami sa kaibigan natin na pag may kailangan lang, saka siya lumalapit. At pag hindi na tayo kailangan, parang tila, hindi na tayo kilala. Huwag po tayo sumama ng loob sa mga taong yun. Patuloy pa rin tayo sa pagtulong. Dahil ang pagtulong natin ay pagkilos din natin sa ating Panginoon Diyos. Ang pagtulong o bawat pagtulong, gaano man yan kaliit, ay may malaking halaga sa ating Panginoon Diyos. Kaapat, pagpapalakas. Ito po yung pagbibigay natin ng encouragement at pagpapaalala sa kanilang pag-ibig at grasya ng Diyos o yung pagpapakilala sa pag-ibig at grasya ng Diyos. Kung paano ang Panginoon Diyos kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya at sa atin. Sabi nga sa atin ng Romans 15 verse 1 and 2. Romans 15. Tayo'y malalakas sa pananampalataya. Tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 2. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Amen. Ang pagbibigay po ng encouragement ay isang paraan ng pagdadala ng pasanin ng kapwa. Isang pagpapakita ng pag-ibig at pakikiisa. Naalala ko tuloy dyan yung damayan system noong COVID, panahon na hindi tayo makalabas, makikita natin sa gate natin, may mga nakasabit na lang na pagkain, o gamot, o napakaganda po nung, hindi man maganda ang COVID dahil maraming namatay, pero ang ganda nung pinakita ng Diyos kung paano sa gitna ng kahirapang ito, kung paano siya humipo, ang bawat tao parang naging kusa. Nakita natin yung espiritu ng pagdadamayan. Kaya nga po mga kapatid, ang pagbibigay ng encouragement ay hindi lamang salita, kundi isang pagkilos na nagmumula sa puso. Ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal, pag-unawa, at pakikiisa sa kapwa. Na sa pamamagitan nito, natutupad natin ang utos ng ating Panginoong Kristo na magmahalan tayo tulad ng pagmamahal niya sa atin. 5, dahil na pag-usapan na rin naman natin ang pagmamahal, pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Tayong lahat ay bahagi ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Dahil tayo ay kasama sa iglesia o yung sinasabi po natin the Church of Christ. We belong to the Church of Christ. Iba't iba man ang ating pangalan, ng ating churches, At kung tayo ay naniniwala sa Diyos Ama, Banal na Espiritu, at sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, we are one. Kaya nga po, ang iglesia ay isang katawan at ang bawat miyembro ay may mahalagang papel
kung ang isang bahagi ay nasasaktan. No? Sabi nga, ang buong katawan ay naapektuhan. No? Yan po ay mababasa natin sa 1 Corinthians 12 verse 12 hanggang 27. Sige, basahin po natin. 12. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisa ang katawan. 13. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. 14. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. 15. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? 16. Sasabihin ng tenga, hindi ako mata kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? 17. Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? 18. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. 19. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. 20. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. 21. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ang ulo sa paa. Hindi ko kayo kailangan. 22. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ay siya nangang kailangan. 23. Ang mga bahagi ng katawan na akala nating hindi gaano kapuri-puri ay ipinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siyang higit na pinakamahalaga. 24. Hindi na ito kailangang gawin ng mga bahaging sadyang maganda nang maiayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaano marangal. 25. Upang hindi magkaroon ng pagkabaha-bahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. 26. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. 27. Kayo ngang lahat ay iisang katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. 27 lang. Amen. So imagine natin, kung ang ating mukha puro mata, ano ba itsura nun, no? Diba? Kaya nga tayo ay inhalin tulad sa bahagi ng katawan. Tayong lahat. Maaring ikaw ay kamay, maaring ikaw ay ilong, mata. Sabi lahat tayo ay bahagi ng katawang ito. Kung ang isang bahagi ay nasasaktan, o sabi nga doon sa talatang binasa natin, ay nagkukulang, sabi nga, apektado ang buong katawan. Ang pagtutulungan, pagsusuporta, at pagmamahalan sa isa't isa ay mahalaga para sa kalusugan at paglago ng iglesia bilang isang buo. No? For example, sa isang iglesia, mayroong isang tatamad-tamad, apektado lahat. Di po ba? Sabihin, pagka tayo ay may pinag-usapan pero late, late dumating, yari, apektado lahat. Lahat tayo late na nun. Kahit nandun ka sa lugar, yung pinakang purpose natin na dapat nating ma-accomplish, hindi natin ma-accomplish. Ganun po yun. Kaya nga po ang bawat isa ay may pananagutan na mag-ambag sa kabutihan ng lahat. Ang pagtutulungan ay mahalaga para sa kalusugan at paglago ng ating church. Kaya nga po dito sa pinakang huli, yung tayo na tumutulong din sa ating kapwa, tayo, kailangan din po nating tumanggap ng tulong sa iba. Hindi ho tayo yung superstar na hindi natin nakaya natin lahat. Kahit nga yung superstar sa NBA, kailangan pa rin po nila ng tulong ng isa. Hindi ho pwedeng kaya mo lahat. Kaya nga po ang team, pag sinabing 5 ang kailangan,
5 po yan. No? Hindi pwedeng, sige, 1 versus 5. No? Siguradong matatalo ka. No? Kaya nga sa buhay nating ito, no, hindi lamang tayo dapat maging handa sa pagbibigay ng tulong, kundi maging handa rin po tayo sa pagtanggap nito kapag tayo naman ang nangangailangan. Ang pagiging mapagpakumbaba at pagkilala sa ating kahinaan ay mahalaga. No? Isipin natin yung ating mga limitasyon. Isipin natin na hanggang saan lang tayo. At isipin natin na tayo ay bahagi lamang ng iglesyang ito. Sabi, we are part. No? Sabi, isipin natin siguro gawin nating analogy ang katawan. No? Sabi nga, ang ating katawang ito ay may mga muscles na malalakas, may mga organs na sabihin natin ay namahalaga, pero may mga parts din po na tila mahina o mas sensitibo. O parang sabihin natin parang hindi napapansin. No? Hindi naman natin sinasabi na ang mga mahihina o sensitibong parte ay hindi kailangan. Kailangan natin ang lahat ng parte para gumawa ng maayos ang katawan. Sabi nga, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kaya nga po ang malalakas na parte ay dapat na handang suportahan ang mga mahihina at ang mga mahihina ay dapat handang humingi ng tulong kapag kinakailangan. Ganon din po sa iglesia, ganon din po sa ating pamilya, ganon din po sa ating pamayanan, ganon din po sa ating trabaho at sa ating buhay bilang mga Kristiyano. May mga taong may maraming kakayahan at lakas. Sila ay handang magbigay ng tulong. Pero mayroon din naman pong mga taong may mga kahinaan at nangangailangan ng tulong. Hindi po dapat ikahiya ang humingi ng tulong. Sa katunayan, ang pagiging mapagpakumbaba at pagkilala sa ating kahinaan ay isang tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Katulad ng pag-amin natin sa ating mga kasalanan sa Diyos. Ang pag-amin natin sa ating mga pangangailangan ng tulong ng kapwa, ito po ay isang hakbang patungo sa paggaling ng ating puso, ng ating isipan, at upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ang pagiging handang tumanggap ng tulong ay hindi ang pagiging, sabi nga, ay pabigat sa iba. No? Kundi isang pagpapakita ng tiwala sa kapwa at pagkilala sa pagmamahal ng Diyos. Ang pagtulong sa pagitan ng malalakas at mahihinang bahagi ay nagpapakita po ng pagkakaisa at pagmamahal. No? Na sabi nga po ay ito po ay nagiging magandang katangian ng isang malusog at lumalagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin ninyo, isang iglesia na nagtutulungan, nakikita natin na talagang nagdadamayan. Isang komunidad na nagdadamayan, napakagandang tingnan. Ito po ay katulad ng pag-aalaga ng isang hardinero sa kanyang mga halaman. Ang mga malalago at malalakas ng halaman ay hindi lamang nakikinabang sa kanilang sarili, kundi nagbibigay din sila ng sabi nga ay ng lilim at suporta sa mga maliliit at mahihina o mga taong hindi pa kaya. Kaya nga, maging handa tayo magbigay at tumanggap ng tulong. Ang pagiging mapagpakumbaba at pagkilala sa ating kahinaan ay hindi tanda ng pagkukulang, kundi isang pundasyon ng tunay na pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng ating komunidad. Mga kapatid, sa ating pagtatapos at sa huli, dito po sa ating tinalakay mula po dito sa Galatians 2, kasama ng iba pang mga verse sa Biblia, ay nagtuturo po sa atin ng isang mahalagang aral. Ano po yun? Ang pagmamahalan, pakikisa at pagtutulungan. Ito po ay hindi lamang mga magagandang balita o magagandang salita, kundi mga mahalagang prinsipyo na dapat nating isabuhay araw-araw. Dito po bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay tinawag upang maging isang katawan na kung saan ang bawat miyembro ay may mahalagang papel at responsibilidad sa isa't isa. Ang pagdadala ng pasanin ng kapwa, maging sa pamamagitan ng pakikinig, pagdarasal, pagbibigay ng practical na tulong o pagbibigay ng encouragement, ay isang pagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa kanila, kundi sa atin din.
Hindi madali, pero ito ang daan tungo sa isang malusog, mas malakas, at mas nagkakaisang community ng bawat mananampalataya. Isang iglesia, isang church na tunay na sumasalamin sa pag-ibig at grasya ng ating Panginoon Diyos. Kaya hayaan natin na maging instrumento tayo ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng iba. Sapagkat sa pagtulong natin sa kanila, tayo rin ay pinagpapala at lumalago sa ating pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa puntong ito, nais ko naman pong ibigay ang nalalabing oras sa aking partner para sa kanyang reflection sa ating talatang ito ng Galatians 6:2, fulfill the law of Christ, a call to mutual support. God's morning muli mga kapatid. Ganda po na itong ating napag-aralan ito. Magtulungan tayo sa bilang magkakapatid sa pananampalataya. Hindi lang po napakasarap po ng pakiramdam kung ikaw ay nakakatulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Lagi po nating pagmalasakitan ng bawat isa. Napakahalaga po ng fellowship na ginagawa natin ngayon. Yung pag-pray sa bawat isa, lahat ng kapag may balitaan tayo na may sakit, pinapanalangin natin kahit hindi man sa financial natin sila matutulungan, sa pamamagitan ng pananalangin, natutulungan natin sila. Yun po ang pinaka-importante, ang pananalangin sa isa't isa. Ito pong pagtutulungan ito ay naalala ko po nung maliit pa ako. Kasi ako po ay lumaki sa bukid, sa Padre Garcia, na nung maliit po ako, nakakita po ako ng kung paano magtulungan sa isang probinsya. Vikings? Buong barangay nagtutulungan. Kahit hindi mo sila pasabihan, kahit po ako po ay nakakita ng bahay na buong bahay, kubo naman siya, na di po ba yung pinapasan lahat ng kalalakihan, pasan-pasan yung kubo. Kahit hindi po sabihan yung mga kapwa, yung mga na doon sa mga tao sa barangay, magdadatingan sila para tumulong. Yun po yung wala na po ngayon dito sa syudad. Dito sa atin, ewan ko kung meron pa rin sa probinsya. Gagawa ako ng bahay na ganyan. Sa ngayon, moderno na po ang mga tao. Hindi na po natin nakikita yung ganung pagtutulungan. Kahit nga po dito sa kapitbahay. Nagkakagulo na yung kapitbahay. Mga nakadungaw lang. So, hindi na, na po ngayon, iba na yung panahon ngayon. Maganda po yung panahon dati na kahit hindi mo pasabihan yung mga tao, kahit malalayo, wala naman, sa probinsya naman po kasi hindi kagaya dito sa, na dikit-dikit ang bahay, malalayo po ang pagitan kasi hindi ka pwedeng tumirik sa, hindi mo lupa. Kaya malalayo po ang pagitan ng bahay. Kaya kahit yan po ay malalayo, pero meron pong malasakit ang bawat isa. Meron pong pagkakakilanlan, nagkakakita-kita lang po sila kapag merong okasyon, pero kilala ang isa't isa. Hindi po, yan ba yung anak ni ano? Yan ba yung anak ni ano? Ay di, kilala na po ang bawat isa, pero hindi po natin na madalas makikita ang bawat isa. Pero dito po sa atin, sa ngayon, sa kasalukuyan, dikit-dikit na nga yung bahay, nagkikita araw-araw, pero bibihira na magbatian. Nakakalungkot din kasi nakakamiss yung kilala mo yung bawat isa. Kasi noon pong ako'y napatira dito sa NHA, since dikit-dikit po ang bahay dito, magkakakilala po ang buong street. Kahit yung kabilang street, magkakakilala. Yung mga bata naglalaro, pero ngayon bibihira na po naglalaro sa kalsada. Tapos hindi mo kilala yung kapitbahay mo kasi umuupa na or iba na ang may-ari. So, napaka-importante po talaga na magtulungan, malasakitan, sapagkat yun po ang itinuturo ngayon sa atin ng ating Panginoon na pag malasakitan mo ang iyong kapwa. Sapagkat
Kung walang magmamalasakit sa iyong kapwa, paano kapag mamalasakitan ng Panginoon? So, yun po, tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon. Ibahagi po natin sa ating kapwa ang ating mga natutunan ngayong araw na ito at sa ating mga pag-Bible study, sa ating God's Morning na ginagawa. Ito pong mga itinuturo sa atin ng Panginoon, kailangan natin ibahagi sa iba upang matuto din po ang iba. So, tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon at tayo po ay mag-iingat lahat. God bless po. Amen. So, kaya huwag na kayong lilipat ng bahay. No? At manatili sa bahay ninyo. Okay. So, hindi po yun. No? Pero maganda po yung konsepto na yun. No? Yung bayanihan. No? Sa libro ko lang nakita yun. No? Hindi rin ako nakakita ng gano'n. No? Pero... City boy, hindi sabi nga ni Pastora Pe dito, nawa lahat po tayo ay matutong magpakumbaba dahil iyan po ang kalooban ng Diyos at magbago na ang ating mga ugali, kayabangan at kasamaan ng ugali, magbago na tayong lahat para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ni Lord. Amen and amen, Pastora. Okay, salamat po dyan. No? At ngayon naman, sa ating pagtatapos, no, ay tumungo na ho tayo doon sa hindi man ho bayanihan. No? Pero tumungo naman tayo para i-acknowledge natin ang mga nakibayanihan. Ito yung mga modern bayanihan. Yung talagang gumigising din na maaga para umattend ng devotion. No? O daily devotion natin, itong God's Morning natin. O pagsuporta natin sa bawat isa. Ay malaking halaga po yan na patuloy tayong nagpapasaan katulad ng bayanihan. No? At pinangunahan po tayo, syempre, mula po sa lugar ng Barangay Concepcion, San Pablo City, Carmelite. No? Yan. Pinangunahan po tayo ng angkan ng Azucena Tanyo Family ni Ate Carmeline Tanyo. Yan. At sinugundahan po tayo ng ni Pastora Pe mula po dito sa angkan ng San Pablo ulit, Barangay San Roque. No? Tama nga po ba ako? Yan. Yan. Batiin po natin ang buong clan o buong angkan ng Andal Artillaga. No? Yan. At syempre, sunundan po yan ng ating mula po sa lugar ng Villa Escudero. Yan, dito po sinamahan po tayo ng angkan ng Patuwal at Dalangin, no? Ni Nanay Winnie Patuwal. Yan, kasama po natin. At sa bayan naman po ng Magigiliw, no? Mula po sa angkan ng Arocena Bueno. Yan, sinamahan po tayo ni Nanay Edna Arocena. Yan. At again, dito sa bayan ng San Pablo, yan naman po dito ay namahan po tayo ng ating kapatid, si Ate Nela Nonoso. No? Mula po sa angkan ng Nonoso, yan, kasama po natin si Ate Nela. No? At ganun din, no? Sinamahan din tayo sa lugar ng Bulaking Saong, no? Na kung saan ang ating church ay nandyan. Diyan po nakatayo sa Bulaking Chao. No? Diyan ang Purpose Feed Life Ministry. Kasama po natin ngayon ang angkan ng Silang Artillaga, no? Ang Kuya Chris. No? Yan. At syempre, dahil kasama natin si Kuya Chris, syempre batiin na rin natin ang angkan ng may bahay ni Kuya Chris, ang ating Marta Artillaga. Yan, kasama rin po natin. Sino pa? Siyempre, ang magandang lalaki at ang aming hindi lang gitarista pero mga awit na rin. Yun. Ang aking kapatid, si Brother Ian, no? Artillaga, at batiin natin ang kanyang buong pamilya at buong angkan. Yan. At siyempre, kasama rin natin yan. Dalangin family, kasama na rin natin. Yan. At syempre, sa bayan naman ng Pagsanghan, kasama natin ang aking tita at tito, no?
Tita Leia Mercado, no? At Tito Noel Mercado. Yan, sa Pagsanghan, Laguna po. At ito, kasama rin natin mula po sa bayan ng Bacolod, ang aking, ang kanang Pios, no? Family. Kasama po natin ang Kuya George, no? Yan. Tapos, sa lugar din po ng Pila, Laguna, kasama po natin ang Tatel, ang kanang Tatel, no po, si Ate Alma Tatel, no po. Yan, kasama natin. At syempre, hindi mawawala ang aking nanay, ano ho. At sa angkan po ng Getgano Mercado, no, kasama natin ngayon. Diyan sa lugar ng Santa Rosa, Laguna, no, ang aking nanay. No. At yan, sabi nga dito ng aking nanay, God's morning everyone. Thank you Lord for my first blessing. I wake up with my apo. Salamat at kompleto ang aking 7 apo. Yan, nandyan ho sila. Okay. Salamat. At sabi ni Ate Marta, salamat po Lord sa kagalingan ng sakit ng aking tiyan. Salamat sa aking mga kapatid na mag-pray sa kagalingan. Purihin ang Panginoong Hesus. At sa lugar naman po punta tayo ng Middle East, no, kasama po natin ang ating kapatid dyan. No, at batiin natin ang kanyang mga kasama at ang lahat ng ating mga Pilipino dyan sa Dubai. No. Kasama po natin si Maripe Patual. No. Kaya nga, Sava Alker, no, Sadik, no. Yan. Sabi nga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan, no? At ganoon din sa lugar po ng ating ng Usamis, kasama po natin ang angkan ng C, no? At sa pamumuno po ni Doktora Julia, no? At sino pa? Yan, okay. Sabi dito ni Nay Edna, praying and thanking God for the divine healing of my coughs and colds. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen and amen. Ano ho? At sino pa po? Okay. Siyempre kasama rin po natin ang aming busong kapatid, si Caroline Mercado. No? At batiin natin ang kanyang buong pamilya at angkan. Ayan, purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At siguro nabati ko na lahat. No? Kung wala na rito sa comment section. At yung iba naman po ay dahil iba yung timeline, o yung iba ay iba ang gising. No? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at samahan po tayo ng ating Panginoon Diyos. At yan po tayo nagtatapos mga kapatid dito sa ating talakayan ngayon, yung araw ng ito, Tuesday, July 8, 2025. Na sabi nga dito sa ating tinalakay na Galatians 6:2, fulfill the law of Christ, a call to mutual support. Tayo po ay manalangin. O naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na pagbibigay mo ang espiritu ng pagtutulungan na sa aming Panginoon ay tila nawawaglit, tila, Panginoon, hindi na nabibigyan ng pansin dahil sa pagiging makasarili at pagiging walang pakundangan, Panginoon, sa nararamdaman ng kapwa. Na ang mundong ito ngayon patuloy, Panginoon, na nagpapakita ng kasakiman, kasamaan, Panginoon. Balit ikaw naman ang Diyos na parang isang liwanag na nagbibigay ilaw sa kadiliman. Lord, salamat sa pagmumulat mo at pagbibigay, Panginoon, ng pagpapakita ng tamang daan na dapat namin lakaran. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtuturo at patuloy na paggabay sa aming buhay. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, dalangin po namin, Panginoon, that you magnify and manifest to sa aming buhay na ito. Patuloy niyo po kami, Panginoong, pagkalooban ng gift of understanding, O Lord. Knowledge and understanding na kinakailangan namin upang malakaran namin ang katotohanan ito na aming napag-aralan ngayong umaga. Patuloy na pinasasalamatan namin, Panginoon, your divine protection, provision, healing, Lord, especially sa aming mga kapatid na may karamdaman ngayon, si Ate Marta, si Nanay Edna, si Nanay Consuelo, si Kuya Chris, si Chakinay, Lord, ganun din kay
Corazon Madriaga, O Lord, sa lahat po na may karamdaman sa mga oras na ito. Lord, naniniwala po kami. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. At sa pangalan namin, Panginoong Kristo, naniniwala at tinatanggap namin ito, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong provision, O Lord, sa iyong mga tulong, O Lord, na iyong pinagkakaloob. Salamat, Panginoon, dahil sa buhay namin ito, ikaw po ang aming provider. Ikaw po ang nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan at ikaw rin po ang patuloy na nagbibigay ng direction sa amin sa tuwing ang aming buhay na ito. Hindi namin maunawaan bakit nangyayari ang mga pagsubok, mga circumstances, mga situation na hindi namin kayang hindi maunawaan. Patuloy kang nagpapakita, Panginoon Diyos, na sa lahat ng ito, pinapakita mo ang iyong kapangyarihan na may mas maganda kang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan at patuloy na maghari ang iyong kalooban. Again, O God, we thank you and we praise you. Salamat sa pagtuturo mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nanahan sa bawat isa sa amin. And we thank you, Lord, sa lahat ng ito. And this our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.